Ikaw ba ay may planong pumunta dito sa UAE or papunta ka na dito sa UAE? Ang video na to ay para sa iyo dahil bibigyan kita ng tips tungkol sa visa, tirahan, trabaho, klima, at mga fines dito sa UAE. Kailangan mong paghandaan to dahil ito ay hindi natin sariling bansa. Without further ado, tara umpisahan na natin. Unahin natin ang visa. Ang visa kasi ay may tatlong klase. Ang employment visa, ang visit visa, at ang freelance visa. So kung pupunta ka dito na employment visa ang gagamitin mo, ay mas okay. Kasi meron ka ng accommodation at meron ka ng trabaho. Secured ka na. Ayaw mo naman dun sa trabaho na in-applyan mo within 6 months probation mo, pwede ka namang mag-resign at maghanap ulit ng bagong trabaho. Ang freelance visa. Ang freelance visa ay dito mo na i-apply pag nasa loob ka na ng UAE. Ang freelance visa is para lang sa mga professional gaya ng mga photographer, event coordinator, or mga teacher, mga vlogger. Yan yung mga may mga malalaking sahod. Yan yung mga pwedeng lumabas at pumasok ng UAE at makapag-invite ng kanilang pamilya. Sa visit visa naman, ay mangangailangan ka rin ng pera. Kasi visit visa kang pupunta rito, ibig sabihin dito ka sa UAE maghahanap ng trabaho. Ang visit visa ng UAE ay may valid ng 2 months. And try your best na makahanap ka ng trabaho dito. So sa 2 months na visit visa na yon, kailangan mong makahanap ng trabaho. Kasi pag hindi ka nakahanap ng trabaho, within 2 months bago mapaso yung visit visa mo, kailangan mong mag-exit. Kaya kung may kamag-anak ka dito at visit visa ang ginamit mo, maswerte ka kasi hindi ka magbabayad ng tirahan mo, ng pagkain, at yung financial support mo sa sarili mo habang naghahanap ka ng trabaho. Pero kung wala naman ay talagang paghandaan mo nga ang magdala ng malaking halagang pera. So sa pag-e-exit ay kailangan mong humanap ng mga legit na travel agency gaya ng Rio, Pinoy Tourism at ang Tabir. Ang presyo ng visit visa ay nasa 1.5, 1.6 at 1.8. Pwede mong piliin ang A to A or B to B para sa pag-e-exit mo. Ang A to A ay gagamitin mo ang eroplano at ang B to B ay magbabas ka. Pero mas maraming gumagamit ng A to A kasi mas madali at mas convenient. Pag hindi ka ulit nakahanap ng trabaho, kailangan mo ulit mag-exit at magbabayad ka ulit syempre. Kaya kung visit visa ka, kailangan mong paghandaan ang malaking halagang pera, hindi lang ang tatag ng loob at ang iyong galing. Trabaho. Kahit na magaling ka at marami kang experience outside UAE, ang hinahanap nila dito ay may experience na dito sa UAE. Kaya ang iba dito dahil sa kagustuhan na ayaw umuwi ng Pilipinas ay bumabagsak sila sa housekeeping industry or cleaner, on-call cleaner. Shout out po sa mga cleaner dyan kasi napakahirap po talaga maging cleaner dito lalo na pag summer. At isa pa, ang cleaner ay mababa ang sahod. Pero dahil nga kailangan nila ng visa, ay pumapasok sila sa pagiging cleaner para lang magka-visa. Pero minsan karamihan sa kanila ay hindi na nakakaalis sa pagiging cleaner. Kasi nga dito sa UAE, kung ano yung experience mo na naumpisahan dito sa UAE, magtutuloy-tuloy na yon. Kaya kailangan mong putulin ang experience na yon. Ngayon, kung naging cleaner ka sa umpisa at gusto mo mag-apply ng iba, restaurant, may tumanggap sa'yo. Tanggapin mo na kahit mababa ang sahod. Pang-umpisa mo ulit para lang matakpan yung cleaner na experience mo sa resume mo. Dahil ang hinahanap nila dito ay UAE experience. Huwag ka munang maghangad ng malaking sahod pagdating mo dito. Ang importante ay magkaroon ka ng experience dito kung ano man ang linya na gusto mo. Age limit, yes, meron na rin silang age limit dito, at least 40 years old pababa. Kasi kung 40 years old o 45 years old pataas na, ay mahal na ang health insurance. Sweldo, gaya nga ng sabi ko, huwag ka munang mag-expect ng malaking sweldo. Kasi dito sa UAE,
Maswerte ka kung makakahanap ka ng trabaho na may malaking sweldo kaagad. Ito ay depende na lang kung ikaw ay merong diploma at meron talagang pinag-aralan. Pero kung wala ka namang kakayahan sa mga ganitong klase ng professional na trabaho, pagtiyagaan mo muna ang maliit na sweldo, walang araw din naman ay makakahanap ka ng trabaho na mas malaki. Cost of living. Kung sa pagkain ay makakabili ka naman ng mura, may tigwa 1 dirham naman na mga gulay. Pero pagdating sa mga cosmetics at beauty products, talaga nga naman ay makakabili ka ng medyo may kamahalan. Ang mahal dito ay ang tirahan. Ang tirahan dito ay may tinatawag na partition at villa. So, ang pinakamura, kung ikaw ay may mababang sweldo, dun tayo sa partition. Ang presyo ng partition dito ay may 800 at may 1,000 to 1,100. Ito ay partition lamang, maliit lamang po siya. Yung pag-ikot mo ay cabinet mo na, pag-ikot mo ay kama mo na. Doon na rin ang iyong kainan, doon na rin ang iyong kusina. Kung medyo tipid ka naman talaga is makakakuha ka rin ng 400, 300. Ito yung sa isang villa ay lalagyan ka nila ng maliit na space doon na tulugan mo lang. So yun ay 400, 300. Sa kitchen, sa banyo, lahat sharing po. Kung medyo malaki naman ang sweldo mo at mas gusto mo ng medyo convenient ang iyong pamumuhay, makakakuha ka naman ng 2K. Yun ay buong kwarto. May sarili ng banyo. 2K to 2,500. Sa transport naman is meron ng unlimited na 100 dirhams, magagamit mo na siya in 1 month. Pero depende po yan sa digits ng bus. Meron kasi ditong 2 digits at meron kasi ditong 3 digits. Pag 2 digits, syempre, yung 100 is okay na sa'yo. Pag yung 3 digits, yung 100 is medyo mababawasan kasi mas mahal ang pamasahe ng 3 digits. Kasi ibig sabihin ng 3 digits is mas malayo na ang biyahe mo. So overall, sa cost of livings, kung ikaw naman ay matipid, kayang-kaya mo namang tipirin ang maliit na halaga ng pera mo na nasa bulsa mo. Sa klima, alam naman natin na ito ay Middle East. So meron lang dalawang klima dito, ang winter at ang summer. Winter is walang problema, masarap yun sa pakiramdam. Pero ang summer is talaga namang napakainit. Minsan umaabot dito ng 48 to 49 degrees. Parang alam mo yung buong mundo mo nasa labas ka is para kang nasa sauna. Ganun po ang klima dito. So sa klima, pagbaguhan ka at nag-adjust pa lang yung skin mo, is makakaranas ka talaga dito ng balakubak, hair fall, pimples, allergies. Kagaya ng nangyari sa akin in 1 year and 2 years ko dito, is talaga namang yung mukha ko ang tinira niya. Ayan po yung mukha ko nung 2022, 2023, sorry, at 2024. Pero mas malala po yung nangyari sa akin ng 2024. And thank God, 2025, siguro na immune na yung skin ko. Hindi na ako nagka-allergy nung nag-2025 summer. So expect nyo na po yan. Baka kasi makaramdam kayo ng depressed, kagaya ng nangyari sa akin. Ay iiwasan mo naman yan, basta alamin mo na lang kung ano yung mga shampoo na pwede sa inyo. At yung mga sabon na pwede sa skin nyo. More on kasi is light lang dapat ang ingredients na mga ginagamit natin dito. Kasi dahil nga sa tubig, sa klima, sa alikabok, is hindi kaya ng skin natin. Sa fines, hindi po natin bansa ito, kaya kailangan po nating sumunod sa lahat ng patakaran nila rito. Ang pinaka-importante na lagi nyong tatandaan is ang pagtawid dito. Kailangan nyong tumawid doon lang sa tamang tawiran. Kasi pag hindi kayo tumawid sa tamang tawiran at kayo ay nahuli, kayo po ay mabibigyan ng fines. Kung kayo naman po ay tumawid at inabutan na ng red light, o hindi pa green light at nahuli kayo, kayo po ay magkaka-fines agad-agad. Ang mababa ng fines dito ay nasa 250 to 400 ang pinakamataas. Ito po ay papasok mismo sa inyong Emirates ID. At pag kayo ay umuwi sa Pilipinas, yan po ay makikita sa immigration at obligado kayo na bayaran yan. Meron pa pala, pag visit visa ka dito at nakahanap ka na ng trabaho, please bayaran nyo na po yung unemployment insurance nyo kasi para hindi na kayo magka-fines ng 400. 1 year lang naman is 65, tapos yung 2 years is 145 o 130, something like that. So bayaran nyo na po yan kesa naman magka-fines kayo ng 400.
So yun lang po, sana may natutunan kayo at may nakuha kayong tips sa pagpunta nyo rito. At good luck po sa pagpunta nyo rito. Magbaon po kayo, hindi lang ang inyong tatag, galing, lakas, kundi pati na rin ang inyong pera kung kayo po ay visit visa at wala pong maaasahan dito. See you!